Gandang umaga mga kapatid. Kumusta po kayo? Sana nakapagpahinga tayo ng mahimbing ngayong gabi. Nagdaan. At ready na sa isang bagong araw. Ihanda natin ang ating sarili sa ating pag-aaral ngayon. Gusto kong buksan natin ang ating mga anak-aklat, ang ating Biblia sa Mark chapter 6. Po ang ating pag-uusapan ngayon at tayo ay nasa ika-day 294 ng ating araw-araw na Bible reading at sana ay bawat araw ay nagdadagdag ng bagong lalim at bagong tibay ng ating kaugnayan sa Panginoon. Atin pong ang Mark chapter 6 o ang aklat ng Marcos Gospel ay mayroong apat na kasaysayan, apat na istorya. Una ay tungkol sa hindi pagtanggap kay Jesus sa kanyang sariling bayan sa Nazareth. Ang pangalawa ay yung pagsusugo niya sa 12 para mangaral, magpagaling at magpalayas ng demonyo at higit sa lahat ipamalita ang dumating na ang kaharian ng Diyos. Ang pangatlong istorya ay tungkol sa pagkamatay ni Juan Bautista dahil pinapatay siya ni Herodes, Herod Antipas. At pang-apat ay ang pagpapakain sa 5,000. Kita natin dito na masyadong abala si Jesus at ang mga apostol. Katulad din natin na kuminsan ay sunod-sunod ang either pangyayari or gusto nating mangyari. So, sa gitna ng mga istorya na naririto sa Mark chapter 6, ay pinili ko yung transition sa pagitan ng pangatlo at pangapat na istorya o kasaysayan. So, ito po ang maiksing mga pangungusap at nasa gitna pero para sa akin ay napakahalaga. Kaya ang ating pamagat, ang ating pag-uusap ngayon ay tungkol sa mag-rest a while o magkaroon ng maikling pamamahinga. Okay, so basahin po na natin ang ating mga talatang pinili natin at tayo ay manalangin. So basahin natin at tayo ay manalangin. So Mark chapter 6, 30 to 32. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi nila makuhang kumain, kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Okay, yan po ang ating pagbulay-bulayan ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na may likha, may-ari ng aming buhay, Diyos na nagpo-provide ng lahat na aming pangangailangan sa araw-araw. Nag-iingat sa aming katawan at kaluluwa, nag-iingat sa aming nakaraan, at magtutuloy na magpapala at mag-iingat hanggang sa darating na panahon. Kami laging abala, Panginoon, maraming bagay. Subalit dahil sa inyo, Panginoon, kami nakakapagpahinga at nababawasan ng alalahanin. Salamat po sa umagang ito at ngayon ay magsalita kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod. Ito po amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Katulad ng aking nabanggit kanina, pag-usapan natin ang pamamahinga. Lahat tayo abala, gusto natin maraming magawa, ma-accomplish, marating. Subalit talaga bang ito ang nararapat? Ito ba talaga ang nakakatulong? So ating kuhanin dito sa ating binasa ng Mark chapter 6, 30 to 32. At ulitin ko sa
NIV, sabi, the apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." So they went away by themselves in a boat to a solitary place. So yan ang ating pag-usapan ngayong umaga. So, so ang mapapansin natin, may binabanggit na ang mga alagad ay na pumaligid, dumabalik kay Jesus dahil sila nga ay sinugo dala-dalawa at tapos na ilang panahon, maaring weeks or month, ay bumalik sila sa Panginoon. At doon sa Luke na ating pinag-aralan ay nakita natin, sabi nila, may pinagmamalaki ang mga alagad na kahit daw ang mga demonyo ay dali-daling umaalis kapag inutusan nila. So tuwan-tuwa sila. At subalit dahil nga sa nagagawa nila ay lalong naging popular o sumikat hindi lamang si Jesus kundi nagsimula silang makilala. At so, dahil dito ay sabi dito ay halos hindi na sila makakain. Sabi dito sa wikang Tagalog, sabi niya ay halos hindi na nila makuhang kumain. So ito nga talaga ang dahilan at bunga kalimitan ng masyadong kaabalahan. Subalit saan ba talaga tayo magpapahinga? Dahil kahit mismo ang ating Panginoon, ang Diyos na lumikha sa atin, sabi, lumikha ng isang araw ng pamamahinga. Hanggang sa kasulukuyan ay talagang ino-observe ng mga Hudyo. Tawag dito ay Sabat o Sabath. At ang napaka-importante, huwag natin kalimutan, na ang pamamahinga ay kailangan, is essential for mental, physical, emotional, and spiritual well-being. Kailangan nating magpahinga para yung ating isip, ang ating katawan, ang ating damdamin, at ating espiritu ay magkaroon ng maging mahusay at nasa tamang kalagayan. Hindi lamang ito pamahimahinga, hindi lamang pagtulog, kundi ito ay kasama yung intentional change in pace or in slowing down para mag-recover yung mga nawalang lakas dahil sa napakaraming stress ng ating buhay, napakarami nating pasanin at napakaraming iniisip at kuminsan ay mga bagay na hindi naman talaga dapat alalahanin ay dahil sa tayo ay kukulang sa pananampalataya, kung minsan tayo ay nagiging masyadong abala. Nililista ang gustong gawin, tama naman yon, at kung minsan ay nililista ang hindi nagawa, at ang higit na nakakalungkot, kung minsan yung mga hindi natapos ang ating binibilang, kaya talagang hindi nagpapahinga. So ano ba ang mga forma o ano kinds ng rest na dapat nating makuha? Una sa lahat ay para sa akin ang pinaka-importante ay ang tinatawag na spiritual rest. Kasi kapag ang ating espiritu ay nagpapahinga, ay maraming mga bagay sa ating katawan ang higit na naisasaayos. Kasi yun nga, ang ating pagkatao ay binubuo na espiritu at ng laman. At sa Isaiah 40:29, hindi ko na i-prepare, hanapin mo na sandali, ay merong sinasabi tungkol sa spiritual rest. Kaya ito ang uunahin ko na dapat nating maging bahagi ng ating buhay na tayo dapat ay magpapahinga. So Isaiah chapter 40 verse 29, sandali lang po ating kuhanin sa ating app dito. Isaiah 40:29. Ganito ang sinasabi. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Yan po, Isaiah 40:29. So kapag tayo ay nagkaroon ng spiritual rest, ang Diyos mismo ang sagot
At sabi ay bibigyan ng lakas ang mga nanghihina at tinadagdagan ang kapangyarihan ng mga mahihina. Sabi sa 30, kahit no, sa verse 30, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. Yan ang isang dapat nating maintindihan. So, the spiritual rest is actually connecting with someone greater than ourselves to feel a sense of belonging, purpose, and acceptance. At ito po ay isang bagay na talagang dapat natin kalilimutan. Ang buhay ay nagkakaroon lamang ng kahulugan pag nararamdaman na natin na tayo ay we belong, tayo ay mahalaga, maliwanag ang ating mga layunin kung bakit tayo nabubuhay, at higit sa lahat pag tayo ay tinatanggap for who we are. At ang Diyos ang number one na tumanggap sa atin for who we are. Pangalawang kailangang pamahinga ay ang ating katawan or physical rest. Kasama dito yung sabi na ay pagtulog, yung pag-idlip, napping, o yung basta wala kang ginagawa, at meron din itatawag nating passive rest, at meron ding active rest. With active rest is yung gentle stretching, yung mga physical exercises na nagiging dahilan o nagre-restore ng anumang nawalang energy sa ating physical bodies. Pangatlo na uri ng pamamahinga ay yung katulad nating mental rest. At ang ginagawa natin dito ay yung pagtigil sa constant thinking, constant problem solving, kasi nga hindi naman nauubos ang problema sa buhay. At depende sa pagtrato natin, ang buhay ay maaring punong-puno ng problema, subalit kung minsan kapag yung mga bagay na wala namang kadahilan ay lagi natin inaalala at pinag-iisipan na wala namang value. Kung minsan para sa atin at para sa iba, mayroong mga tao na gano'n ay hindi na nagkakapagpahinga ang kanilang isip. Ang pangatlong 1, 2, 3, pang-apat na uri ng pamamahinga ay tungkol sa tawag ay creative rest. You engage your sense of awe, wonder, and sometimes ito po ang nagiging ganun. Sabi na creative rest ay tayo yung ating mga pagiging artistic, yung expression sa pamamagitan ng lengguwahe o kaya ng art na katulad ng carving or painting. Ito ay pamamahinga rin sa mga bagay na sabi natin nagbibigay sa atin ng pagkakataon to refresh ourselves. Panglima is emotional rest. Ito yung pagpapahinga natin sa mga tao, sa mga feelings, mga damdamin na katulad ng peer pressure o kaya improper or what you call kung minsan ay mga relasyon na toxic na dapat sana ay i-minimize natin, kasi ang toxic relationships ay huwag nating iisipin na problema ng iba. Kung minsan dapat nating isipin, bakit ba lahat ng relasyon ko ay nagiging mapait o nagiging toxic? So ang pangpito na at huli ay emotional rest. So yung pagpapahinga sa mga damdamin na kung minsan ay dahil hindi tayo naman tutong magpatawad o humingi ng tawad, ito yung bunga sa atin. So narito, ulitin ko, spiritual, social, emotional, creative, mental, physical. So 6. Mali pala yung bilang ko kanina. So ang sabi ng ating Panginoon sa 12 alagad, tayo ay magpahinga muna, tayo ay pumunta sa isang lugar na walang kasama, na tayo lang, at doon ay ating isipin ang mga nangyari at tayo ay magbigay ng panahon para sa ating sarili. Yan ang ibig sabihin ng pamamahinga, rest a while. At kung sa kasalukuyang panahon, dahil sa maraming pangarap, maraming mga problema na kinakaharap ka, or kung minsan ay dahil meron kang gustong gawin na hindi mo nagagawa,
Dahil kung minsan ay may mga walls or may mga bagay na hindi mo maunawaan kung bakit nandoon, ang tunay na pamamaraan ay hindi kumahog at garawin at kundi magpahinga at isipin ang value ng gusto mong ang gawin. So, God rested after creation. So, inilikha niya tayo para ganun din na kapag meron tayong nagawa na accomplish, merong panahon ng celebration, and celebration is actually a time of rest. Magkaroon tayo ng panahon para isipin kung ano ang nangyari, ang bunga noon, at ipahinga natin ang isip and let God refresh us. Kaya nga, ating regular na ginagawa na tayo nagtitipon-tipon tuwing araw ng linggo, ito is a time of refreshing, a time of reuniting, a time of feeling a sense of belonging, and a time of seeing na hindi lang pala tayo ang may ganong pasanin, kaya kapag nakasama natin ang ating mga kapatid, ay nababawasan ang bigat. At kung minsan, kapag tayo ay open, tayo ay transparent sa kanila, sabi natin ng ating nararamdaman, doon na ipapahinga dahil meron tayong kasamang manalangin. Ang pinakamagandang pamamahinga ay pamamahinga sa piling ng Panginoon. Hindi dahil sa tayo kukuhanin na niya, kundi dahil kahit sa araw-araw, pwede natin siya ang kasama, siya ang nagpapasan ng ating mga dalahin. At kapag nasa kanya na ang dalahin, sabi sa Matthew 11:28, tayo ay magkagaanan na. So yan po ang gusto ngayong ibahagi ngayong umaga. Kung si Jesus at ang mga alagad ay humanap ng pamamaraan intentionally para makapagpahinga. Tayo ba? Kumusta tayo? Kailan yung huling araw na walang pagkakataon na humanap tayo ng oras para magpahinga sa piling ng ating Panginoon. Lahat tayo, find time to rest. Rest a while. Let's pray. Our God and Heavenly Father, tunay na ang pahinga ay isang bagay na kayo rin ang naglikha, na kahit kayo, Panginoon, ay pagkatapos na makita ninyo na ang lahat ng inyong ginawa ay mabuti, sa ikapitong araw kayo nagpahinga. Panginoon, naway makuha namin ang ganitong habit, ma-develop na sa bawat pagkakataon na mayroon kami makikita, at lalo na sa simula ng bawat araw, magpahinga muna kami sa piling ninyo sa pamamagitan ng inyong salita. Let our conversations with you, our prayers and new words give us new energy to face a new day. Kung ano ay dinadagdagan niyo pa, Panginoon, at kung ano man ang mangyari, Panginoon, kung ano mang pasanin namin, alam namin hindi niyo kami tatangihan kung kami ay maghihingi ng bahagi na kayo po ang gagawa para sa amin. Alam namin may hangganan ang aming kakayanan. Hindi namin kayang gawin at maintindihan ng maraming bagay sa amin na nangyayari sa amin. Subalit kapag aming ito'y pinagkatiwala sa inyo, Panginoon, maliwanag na kami ay hindi mabibigatan at nakatitiyak kami na yung tamang dapat mangyari ang siyang mangyayari. Salamat po sa inyong pangako na hindi niyo kami pababayaan, hindi niyo iiwanan. Yan po ang nagbibigay sa amin ng bagong lakas sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Find time to rest.